Good morning mga karil, samahan niyo ako ngayong araw sa kaganapan namin ngayon. Ngayong araw na ito, mag-grocery kami kasi mapunta kami sa Gardaland sa isang araw. Amusement park siya. Siyempre ang kinuha namin ticket is pang ilang beses na siya ngayong season na to. So mabili kami ng mga gusto ni Noah. At eto siyempre, biyahe-biyahe na tayo. Hindi mawawala ang kadaldala ng aking chikiting na yan. Sinasabi na niya kung anong kanyang mga gustong bilhin. Pero bago tayo pumunta syempre mag-grocery, dadaan muna tayo sa Poste Italiane para mag-withdraw ng ating pambayad. Syempre dana, ayan. Mapunta na tayo sa pag-grocery. Pasensya na guys kasi inuubo ako ngayon tapos paus talaga ako, side effect to ng maintenance ko. Dati hindi naman ako paus sa ganito, ngayon nahihirapan ako magsalita gawa ng epekto to ng gamot na ibinibigay sa akin sa therapy ba. So no choice naman ako kung hindi gawin yon. Sana naman gumaling na ako. Hopefully next year makauwi kami ng Pilipinas. At ito pala guys, dito kami nag-grocery sa Iperal siya. Maganda dito kasi mura lang siya. Tapos maganda din naman yung mga products nila dito. Parang mga Esilunga, ganun. Pero dito mas gusto ko dito kasi marami silang products na mura. Tapos quality. Dito na rin ako bumibili ng mga veggies na wala sa garden. Siyempre kagaya niyan, bell pepper, wala naman sa aming garden yan. So, bumibili lang ako ng ilang piraso. Tapos, syempre, para kay Noah, mga hotdog, ganun. Hindi kagaya ng hotdog sa atin na TJ, miss ko na yun. Dito, wala namang TJ ako mabibili. Hindi kagaya ng ibang Pilipino na nakakapunta sila sa Filipino shop. Nakakabili sila ng mga Filipino products natin. Ako naman hindi naman ako pumupunta sa Filipino shop. Pero baka next time, pumunta ako pagka napadaan din ako sa malapit sa Filipino shop. Syempre ito para kay Noah, biscuits na tuwing umaga with milk. Yan, naghahanap siya ng kanyang gusto. Pinapapili ko siya ng gusto niya. Kasi kapag akong pamili tapos hindi niya kakainin, so bahala siya kung anong gusto niya. At least yung kakainin niya. Yan, gusto niya palaging kasama siya pag grocery dahil siya ang pumipili ng mga gusto niyang kainin. So, hinahayaan ko lang naman siya. So, ayan, tapos na tayong mag-grocery. Lilipat naman tayo guys sa iba pa kasi yung gusto kong bilhin is wala dyan. Ito, isa pang supermarket, ganyan. MD ang pangalan niya. So, may mga fruits dito na mas mura. Ito lang guys, yung nakakatuwa dito sa Italy. Mas mura ang pilihin dito. Mga fruits, veggies. Feeling ko mas mura dito kaysa sa Pinas. Parang sa atin, ang mahal dito, mura lang. Kagaya ng mga fruits yan, yung peach na yan. Magkano lang ang kilo? Parang 100 per kilo lang. Sa atin, di ba, ang mamahal ng mga fruits, kahit mangga, ganun. Tapos si Noah dyan, nagpapabili ng mais. Hindi naman na siya presyo, hindi ko siya binilhan. Tapos dito na tayo sa bahay, syempre tanghali na, late na. So, kailangan natin magluto. Tapos ayan guys, sa garden, ang daming bulaklak ng sukine. So, kinuha ko siya. So, sayang naman kasi kung hindi ko siya kukuhanin, masisira lang siya dun. Pero, syempre, hindi ko naman alam kung paano ko na naman siya lulutuin. Tapos, nakita na naman ako ng isang sukine. Ang laki niya, guys. Oh. Pero, siguro sa isang araw, kailangan ko na naman siyang gulayin. Sayang kung hindi natin siya lulutuin. Tinanim-tanim ko tapos hindi natin kakain. Siyempre, may batang makulit palagi. Sa lahat na lang ng ginagawa ko, andyan yan. Nakikisaw-saw palagi ba? O, diba? Dahil nakasalamin ako today, naghanap din siya ng salamin niya. Gusto rin niyang magsalamin. Gaya-gaya ba? Bulaklak ng sukini. Parang kalabasa din lang siya. Pati lasa, parehas lang din sila ng lasa. Tapos kapag gusto ko ng fresh salad, kukuha lang ako sa garden. Tapos, ayan, makikita mo sa video dahil Sunday ngayon is Laba Day. Ayan, buti na lang may washing na automatic, hindi
Hindi ko kailangan dati kasi guys, nag-hand wash ako, tinatamad akong ayokong mag-washing. Mas gusto kong hand wash, kaso tinamad ako. Dahil nga syempre masisira ang kuko ko, napahaba ko na yung kuko ko, so tinatamad akong mag-hand wash. So, nag-washing na ako ngayon. At ayan, dyan sa video na yun, ang dami guys, hinog ng grapes natin. Sobrang dami na niya. Ewan kung bakit hindi sila nagsabay-sabay ng paghinog. Ganun talaga siguro. So, yan. Tikim-tikim lang dahil ang dami kaysa masira. Wala din mga ibang kakain. Ayaw ni Noah ng grapes kasi nga may buto siya. Hindi siya seedless. Masarap naman siya, matamis. Ayan. Ang dami, sobrang dami. Baka mga after 1 month, pwede na siyang i-harvest lahat. Siguro sabay-sabay na yung paghinog niya niyan. Dahil time na niyang ma-harvest after 1 month. Pero wala na kami dyan sa bahay namin sa mountain na yan kasi mapasok na si Noah. So malipat kami dun sa isang bahay sa city. Dahil nandun ang school niya, nandun din nung hospital kung saan ako nagpapagamot. So, siguro every summer or sa winter, babalik ulit kami dito sa mountain province. Mas masarap kasi dito guys kasi fresh ang hangin. Hindi ka guys sa city na hindi fresh ang hangin doon kasi sobrang daming sasakyan. Mas gusto ko dito kasi pagkagising mo sa umaga, makikita mo yung mountains kaagad, pagsilip mo sa bintana. O kita nyo guys sa likod ng video. Ang daming tsaka mas fresh siya kahit summer, ang fresh niya sa gabi. Hindi mo na kailangang mag-electric fan para lang maging fresh. Basta buksan mo lang yung bintana mo, ang lamig na. Kumot is life talaga tayo sa gabi. O, diba? Walang tigil ang pagkain ko diyan. Kasi ang dami na talaga. Nakakatuwa. Tapos dun sa baba na yan, may mga tanim din ako diyan. Trinay ko lang guys na maglagay ng mga watermelon or melon. So, nagtubuan sila. Tapos ito, yan. Kita nyo yan guys. Yung ating kamatis ay nahihinog na. Halos yung iba din diyan sa ilalim diyan, yung malalaki. Nakikita ko nag-iiba na yung kulay niya guys. Nakakatuwa. Siguro after 1 week, pwede na siyang kuhanin. Tsaka isang pwede na yan, ready na yan. Kaso syempre, hintayin ko pa yung iba na magsabay-sabay sila. Nakakatuwa. Sobrang dami. At first time ko magtanim ng kamatis guys. Trinay lang namin ngayong summer kung kumusta ang pagtatanim ng mga gulay sa garden namin. So, okay naman siya. Siguro next summer, magtatanim ako ng ibang mga gulay. Sayang nga kasi yung nanay ko, papadalan sana ako ng mga malunggay, ganun. Kaso, yung pagpapadala naman namin is biglang hindi nagpasabay. So, okay lang. Tapos, syempre guys, ito yung iniinom ko pala, barley. Dahil baka makatulong siya sa akin. Syempre, marami siyang benefits. So, sana lang makatulong siya sa health ko. At sana lang talaga wag nang bumalik ang dapat bumalik. Dahil ayoko na talaga maulit guys yung naranasan ko last year. Sobrang hirap. Kaya kayo, sana ingatan niyo yung health niyo. Kasi sobrang hirap magkasakit. Dati ganun din ako, wala akong pakialam sa health ko. Hindi naman sa walang pakialam, pero hindi ko iniisip yung paano kapag ka nagkasakit ako, ganyan. Akala lang natin lagi tayong malakas. Pero once pala na magkasakit tayo, sobrang hirap guys. So, tama talaga yung sinasabi na nasa huli ang pagsisisi. Kaya wag na natin intayin guys na nasa huli talaga ang pagsisisi na saka natin sasabihin yun. Mas mabuti mag-iingat tayo guys. Tsaka okay, sige guys, tama na siguro yung kadadaldal ko, ang dami ko na, ang tagal na rin naman. Ang haba na, basta guys, tandaan nyo lang na health is wealth. Makikita pa natin kasi yung pera, pero yung health natin, once na magkasakit ka, ang hirap nang ibalik. Kaya sana lang ingatan natin guys. O siya, sige na, bukas na ulit. Bye!